Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM! Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po sa lahat ay nais ko po munang bigyang daan ang atin pong mga panawagan, ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan lamang sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon, at maging sa araw ng Sabado, alauna hanggang alas 5 po ng hapon ay bukas din po yung ating tanggapan. At meron pong isinasagawang pag-aaral sa ating Islamic Center. Kaya po aming inaanyayahan, aming iniimbitahan ng ating mga kababayan na bisitahin po yung ating tanggapan at alamin ang paniniwala sa relihiyong Islam. Ang atin pong pangradyong palatuntunan, ito pong talakayin ang katotohanan na kung saan ay mapapakinggan sa 95.9 Hot FM tuwing alas 2 hanggang alas 3 po sa araw ng Sabado. Ito po ay maaari na ring makita sa youtube.com. Ang gagawin lamang ng ating mga kababayan ay i-type lamang o search yung atin pong pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makita ang iba't ibang programa po, episode ng ating palatuntunan, itong ating Radio Da'wah na nandyan na po, makita rin po sa youtube.com. At sa mga kabayan po natin o kababayan po natin, sa mga kapatid na nais magtanong, ang atin pong hotline number ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Ayan po. At sa hapong ito ay kasama ko rin po yung isa sa mga veteranong announcer ng Hot FM. Kasama natin sa hapong ito si Lolo Bitoy. Tama ba? Pakinggan nga natin si Lolo Bitoy. Lolo, maaari bang batiin mo yung aking mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa may parting gitnang silangan sa Middle East. Marami po tayong taga-subaybay doon, Lolo Bitoy. Isang napakagandang hapon sa mga nakikinig. Ito talagang magandang binigyan mo sa akin ng pangalan, Bitoy. Talagang Bitoy na Bitoy. Oo nga eh. Ikaw ba, Muslim ka na, Lolo Bitoy? Siyempre, Muslim na Muslim talaga. Okay. Good. Yan ang maganda, Ano man ang pangalan mo,
Kahit ito ay nakakaasiwang pakinggan, basta ikay isang Muslim, ayos na yan. Ano po? So ayan po, kasama natin yan. Maya-maya ay makakasama natin yan. Meron pa ba? Andiyan ba yung kaibigan nating bata? Andyan siya, andyan? Kasi nga, pabatiin din natin yung kaibigan nating bata. O, bumati ka na. Magandang hapon sa aming mga kaibigan na nakikinig ngayon. Alam nyo, masaya ako, nakikinig ako ngayon ano ba yung tawag ko sa'yo? Parang hindi naman bata yan eh. Parang duwindi naman ang dating dyan, brother, Duwindi yan. Okay. Yun po ay, muna, no? Parang pangkiliti lang yun, ano po. So, sa hapong ito, tayo po ay sasagot na ng mga katanungan. Unang katanungan po na ipinadala sa atin ay mula po kay Texter 4774, no? Kasama pala natin si Brother Nordski, sa hapong ito. Sabi niya, Brad, gusto mo talagang makipagdebate kay Brad Ili? Uy, pumunta ka lang sa local coordinating center dito sa Cotabato para magpa-schedule ng debate. Alhamdulillah, talagang yun ang iniisip niya, Brother Nords, na tayo ay nakikipagdebate, ano po. Pero sad to say, kababayang 4774, ito pong ipinagmamalaki mo na si Soriano, hindi po ito lumalaban sa mga Muslim sa isang maginoo at harap-harapang diskusyon o talakayan, kahit debate pa, no? Hindi lumalaban yan. Isa pong patunay dyan, hanggang ngayon ay hindi po siya lumalabas, no po. Ang dami pong mga kapatid natin mga Muslim ang naghamon sa kanya sa isang maginoong debate, ngunit ito po ay kanyang tinatanggihan. Yan po ay isang patunay na hindi po siya lumalaban sa mga Muslim. So, wala rin pong silbi kung tayo po ay pupunta doon, kung hindi ka rin lang naman haharapin, no po, ng kanilang mangaral. Ang gusto nito is, TV lang eh. TV. Gusto niya yung TV lang. Tatanungin mo lang siya. Ayaw niya doon sa public plaza. Nakaharap niya ang mga Muslim. Natatakot po kasi yan eh. Tsaka wala naman po siya dito sa Pilipinas. Kaya wala rin pong silbi. Okay? At nais ko lang iparating sa nagtanong na sa amin po bilang isang mangangaral sa Islam, hindi naman po kami pinagbabawalan na kami po ay makikipagdiskusyon sa ating mga kababayan, so long as susundin po ang guideline ng pagkikipagdiskasan. Ang guidelines po ng pagkikipagdiskas ng mga Muslim ay nakasaad po yan sa maluwalhating Quran. Ito po ay mababasa natin sa chapter 16 verse 125. Ganito po ang pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yun. Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Nords, aanyayahan mo ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon ng may hikma o karunungan, mahusay na pamamaraan, at makatwirang pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na mainam, and argue with them in ways that are best. Yun po yun. Wajadilhum billati hiya ahsan. So, ang pagkikipag-discuss, ang debate po ng isang Muslim ay sa paraang ito po ay maganda, sa paraang ito po ay mabuti, sa paraang professional po ang dating. Yan po ang utos, yan po ang guidelines sa pagkikipagdiskusyon. Hindi po katulad ng pagkikipag-discuss na para bagang wala talaga walang ethics, yung dating. In fact, ipinagbabawal nga po sa aming mga Muslim
na kami ay makipagdebate sa mga kababayang mga Kristiyano, kapag ang paraan na ginamit ay hindi po mabuti. Yan po ay mabasa din po natin sa isang talata ng maluwalhating Quran sa chapter 29 verse 46. Ganito po ang pagkasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Sabi niya, at huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan. Ang tinutukoy po dito ay ang mga Hudyo at Kristiyano. Maliban na lamang sa paraang mabuti. Illa billati hiya ahsan. Sabi niya. Maliban na lang, Brother Nords, sa paraang ito ay mabuti. So kapag maganda ang pamamaraan mo, mabuti, professional, Islam na Islam talaga ang pamaraan ng pakipagdiskusyon, hindi po yan bawal sa amin po. Ngunit kung lumalabas po na ito ay marami po dyan parang below the belt na, no? Katulad ng kanilang mga ngaral, kapag ito ay makipagdebate, nako, nagmumura ito, Brother Nordsky. So talagang hindi maganda po yan, no? Hindi po siya nakaka-invite ng tao dyan, kundi samaan po o sama ng loob ang magiging resulta diyan. So, ang tanong po ay ganito. Sa Biblia po ba ay meron din po bang pakikipagtalo? Opo. Marami po mga Kristiyanong mga ngaral ang hindi lumalaban sa diskusyon o talakayan na ipinapaanyaya sa kanila ng ating mga kapatid na mga Muslim, sapagkat ang kanila raw pong mga rason, ito daw po ay bawal sa kanilang pananampalataya. Bawal po daw sa Biblia na ikay makipagtalo. Abay, sa Biblia po, maging si Pablo ay nakikipagtalo at nakikipagtuligsaan din po yan, kapatid na Nords. No? Saan po yan mabasa? Yan po ay mabasa natin sa mga Gawa. Kapitulo 15, ang talata po ay 2. Ganito ang pagkakasabi. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila. Kita mo? Nakikipagtalo na, nakikipagtuligsaan pa sa kanila. Maging sa Biblia pala ay ganun-ganun din. Mas malupit pa, no? Sapagkat maliban sa nakikipagtalo ka na, abay tinutuligsa mo pa yung kalaban, kinikriticize pa. Abay sa amin po sa maluwalhating Quran, napakaliwanag ng paraan. Ito'y nasa mabuting pamamaraan. Well, kapag tayo po ay pupunta dyan, at hindi naman talaga lumalaban din sila, Brother Nords. Talagang basta Muslim po. No, narinig ko nga basta Muslim, ayaw talaga. Allergic si Brother Ili, no, sa mga Muslim. Hindi yan lumalaban sa diskusyon o debate. Anti-Muslim? Maybe, siguro. Oh. Kasi kung papakinggan natin yung mga pahayag niya, parang lumalabas na ganyan. Tapos hindi naman siya lumalaban sa mga Muslim sa isang maginoo, religyoso at mabuting talakayan. Hindi po yung yung parang walang rules, no? At alam nating maginoo naman ito siya minsan Mula po kay Texter 8597. Assalamualaikum Bro Khalid. Waalaikumsalam. Insyaallah tumagal pa po ang program niyo. Naway pagpalain po kayo ng Allah at ang iyong pamilya. Salamat po. Maraming salamat din po, brother o sister o sino ka man, na nag-text sa atin, 8597. Naway pagpalain ka rin ng dakilang tagapaglikha. Texter 1015. Salam Brad. Waalaikumsalam. Ask ko lang kung sa Bible may na-mention ba patungkol sa herbal? Ano naman ang turo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa herbal? At ano po yun? Saang chapter ng Quran makikita? Okay.
tinatanong niya, Brother Nords, ay ano raw po ba ang turo ng sa ano po, no, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol po doon sa tinatawag na herbal. Ikaw ba gumagamit ka ng herbal, Brother Nordsky? Hindi pa natin nagagamit. Wala pang herbal? Si Lolo Bitoy, wala pa ba? Gumagamit ka rin ba ng herbal? Nakakalbo ka na. Hindi ko kailangan ng herbal. Bakit? Kailangan ko ang tiwala sa Diyos. Allah, talaga. Kailangan mo ang dapat hindi ang Diyos ang magtiwala sa iyo, dapat ikaw ang magtiwala sa Diyos. Kaya magtiwala ako sa Diyos. Okay. Akala ko kahit paano, kahit matanda na ako, ito pa rin malakas pa rin ang pangangatawan. Oo, talaga. Kahit na isasabak ka doon sa wrestling, kaya mo pa rin, ha? Siyempre, ito, walang kinatatakutan. Kaya mo. Talaga, alhamdulillah. Sige. So, ito po, nagtatanong kasi yung ating texter kung meron bang binabanggit na herbal yung ating Quran, ano po, maluwalhating Quran. Siyempre, pero yan, kumpleto kasi ang Islam eh. Talaga? Kumpleto ang Islam. Sige nga, saan mabasa yon? Hindi ko man nilimutan ko chapter. Basta... Ikaw talaga, Lolo, ha? Pero ito. Sige. Ito. Pabasa mo talaga Okay. Hindi ko nila yung kwan ko eh. Yung kodigo. Yung antipara ko na pwede ko makakita ng malawak. Inshallah, okay. Alhamdulillah, no? Itong partner ko dito talagang masaya. Okay, ito po ay mabasa natin sa chapter 16, verse 68 hanggang 69. Ito po ay herbal po yan, no? At ito po ang sinasabi ng Quran, maluwalhating Quran tungkol sa herbal medicine, Brother Nordsky. Alamin natin kung anong klaseng herbal ito. Ito po, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhadhi minal jibali buyutaw wa minash syajari wa mimma ya'rishun. Okay. At ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa bubuyog. Naku, bubuyog itong binig. Brother Nords. Na nagsabi, gawin mong tahanan ang kabundukan at mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. 69. Thumma kuliming kulit thamerati fasluki subula rabbika zulula. Yan. Okay? At matapos ay iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy at sundin ang mga pamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan. Okay. Yakhruju mim butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'al linnas. Pinakamalapit na kahulugan, at o sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan. Sa tiyan daw ng bubuyog may lalabas. Ano ito? Na isang inumin na may iba't ibang kulay. Ito na yung honey o pukyutan, pulot pukyutan, na naroroon ang panglunas sa karamdaman ng mga tao. Yun, herbal po yan, kapatid na Nord, sapagkat binabanggit doon na ito daw pong honey ay panglunas daw po. May panglunas po yan sa sakit ng sangkatauhan. So, nakikita naman po natin na may magandang epekto nga itong honey, kapatid na Nord, sa tao. Kapag ikay masakit ang tiyan mo, subukan mong uminom ng honey, inshallah yan po ay mawawala. No? At marami pa. In fact, sa Medicine of the Prophet, meron pong isang aklat na yan po ang title niya, Medicine of the Prophet. Marami po siyang mga herbal na ginagamit bilang panglunas po, no, sa kanyang sa karamdaman. Andyan din po yung black seed.
Nakakita ka na ng black seed, Brother Lolo Bitoy? Ano talaga? Wala pa. Hindi ko talaga nakita yan. Oo, hindi mo. Ano bang kulay? Ano yan eh, puti. Puti ba? Oh, ewan ko ba, ang black seed ngayon, puti na eh. Black seed po, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito raw po ay gamot sa lahat ng sakit maliban sa kamatayan, Brother Nords. Opo. Yan po ay ginagamit ng mga Arabo sa gitnang silangan. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Yan ang kanilang madalas na ginagamit, Brother Nords. Oo, sapagat yan daw po ay gamot. At sinubukan ko yan, alhamdulillah. Proven and tested po yan. Nung tayo po ay nag-Hajj, isa sa mga kasamahan ko, brother, ay nagkaroon ng sakit. Yung bang nagkaroon siya ng diabetes, hindi makatayo, tapos may high blood pa. Nung pinakain ko ng black seed, alhamdulillah, biglang gumaling. At ngayon, sa pag-uwi niya dito, after Hajj, nagda-drive pa, nagmamaniho pa ng sasakyan, Brother Nords. No? Ibig sabihin na yung mga herbal, Yes. hindi gaya ng mga herbal na iba. Ibig sabihin, mali yung paniniwala na may sakit na walang lunas. Walang lunas. Sapagkat mismong sa atin pong pananampalataya, ay meron pong lunas. Yun nga lang black seed eh. Gamot sa lahat. Mantakin mo, lahat ng sakit. Lahat, maliban sa kamatayan. Okay, kung may gamot lang ang kamatayan, Oo, di nagagamutan na niya. nakakatakot. Oo, kita mo. Ibig sabihin, lahat ng sakit, may lunas po yan. Unlike hindi nga lang siguro discover pa ito ng ating mga scientist no, sa medisina. Ang sabi niya, yung nagtanong po, yun ang aking sagot doon po sa Quran. So, ang tanong niya, ano naman po ang sa Biblia? Yan ang gusto kong itanong sana eh. Sa Bible. Oh. Ang Biblia, may binabanggit po siya tungkol sa herbal. Ala ka, Nordsky. Meron. Pero delikado ito. Bakit? Ay, kung susubukan mo ito, tiyak mawiwindang ang buhay mo, kapatid na Nordsky. Nako, mahirap yan. Oo. Mantakin mo ba naman pinapakain sa iyo itong dumi ng tao at Dumi ng tao? ng tao. Ano ba yan? Oh, kaya mong i-herbal yun, i-herbalize. Nako. Kaya mong i-herbalize yung dumi mo at yung ihi ng tao. Baka lalong magkakasakit. Yun nga iniisip ko eh. Oh. Ay, tingnan mo basahin ko. Sa Isaiah 36, versikulo 12, ganito po ang pagkakasabi. Ngunit sinabi ni Rabsaces, sinugo ba ako ng aking Panginoon sa iyong Panginoon at sa iyo upang magsalita ng mga salitang ito? Di ba ganyan ako sinugo sa mga lalaki na nakaupo sa kuta upang kumain? Kumain. Anong kakainin? Ng kanilang sariling dumi. Dumi. Doon sa Bisaya, ano yan eh. Sa Bisaya, ang ginamit dyan is TAE. Oh. At upang uminom. Anong inumin? Ihi. Ng tubig. Tubig ha? Ng ihi. Nako. Tindi yan. Mahirap yan. Alam mo, Nords, may mga taong ginagamit itong ihi bilang gamot. Gamot ha? May mga tao talagang ganyan. Yung iba nga, hindi lang ito iniinom. Minsan kapag may sore eyes daw, nilalagay sa mata. Pero hindi naman advisable eh. Hindi naman payag ang siyensya doon eh. Kasi marumi nga ito eh. O sa atin, najis, bawal yun. Najis. Marumi yan eh. Hindi ka makapagsambayan kung may najis. Opo. Lalo na kung kainin mo pa. Mantakin mo, Brother Nodsky, nagpapakasarap ka sa sa pagkain ng sapagkat akala mo yan ay tawag dyan, herbal. Akala na gamot. Kapag ilalabas po yan ng katawan natin, yan po ay marumi. Najis. Bawal yan, sa Islam. Okay po. So anyway, yun po ang ating kasagutan. Ngunit hindi natin ina-advise baka naman itong nagtanong gagawin niya rin. Maya-maya makita natin doon sa palikuran, Brother Nordsky. At sinunod na niya ang utos ng Biblia. Kumain ng kanyang dumi. Nako. Mahirap yan. Baka mas lalong madagdagan ng sakit. Sigurado yan. Okay. Huwag niyong sundin yan Opo. Ay yung sundan niyo po, yung binasa po natin sa maluwalhatin po. Kasi ang Diyos sa atin, sa Islam, inamlahat ay ibon. Talaga. Mashallah. May alam ka talaga, Brother Nordsky. Ang Allah talaga, ang Allah ay malinis
ang gusto niya malinis din. Oh, yes. Mahal niya yung mga malilinis. Kaya nga eh. Oo, tama yan. Alhamdulillah. Kaya nga sa atin, bawal yung marumi. Bawal ang marumi. Sabi na yung mga Muslim, mga damak, mga hugawan, marurumi. Lalo na kapag dito sa atin, laging pinipintasan yung mga kapatid natin mga Muslim. Kaya mga hugawan daw, hindi malilinis. Naku po, sana po ay mabago ang imaheng yan, ano ho? Okay. Sapagkat parang ang pangit po pakinggan yan. Sapagkat ang katotohanan po niyan, ang mga Muslim po ay malilinis po yan. Mantakin mo sa isang araw 5 beses naghuhugas. Ilang beses kaya nga? Ng mukha, ng kamay, ng paa, 5 beses. Hindi pwede magsambahin kung hindi maglilinis yan. Oo, paano pa maging marumi yan? Sabi naman yung mga kapatid, mga kababayan natin, malinis na sa katawan yan, pero sa bahay nila, tingnan nyo, ang dumi-dumi. Nako. Oo. Minsan kasi parang totoo kaya hindi natin masisi. Sana po ipakita rin po natin ang tunay na imahe po ng Islam, yung kalinisan. Okay? So, mula po kay Texter 3852, may tanong po ako. Ano yun? Ako po si RJ. Isa po akong Christian. Bakit sa Muslim pwede 4 ang asawa? Bakit pwede 4 ang asawa? Di ba Norsky, kanina yan ang unang tanong mo sa akin? Allahu Akbar. Bakit daw po sa Islam o sa Muslim ay pwede raw ang 4 ang asawa? Ganon. Ganun. Siyempre, isa yan sa mga kautusan. Pero tawag dyan ay may kung kaya mo. Kung kaya mo buhayin ay 4. Kung hindi, doon ka lang sa isa. Ito, basahin natin kapatid na Nords ang sinabi ng Allah. Sabi niya, ganito po. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Sa chapter 4 verse 3, ganito ang pagkasabi. Ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in kiftum ala ta'dilu fawahid. Okay, ganito ang pinakamalapit na kahulugan. At mag-asawa kayo. Kayo ay magsipag-asawa ng kababaihan na inyong mapusuan. Talaga? Dalawa. Mathna. Wathulata. 2, 3. 4. Warwa. O 4. Sabi niya. Yan. So, ang agad na sinabi, 2, no? Hindi nagsimula sa isa. Hindi nagsimula sa isa. Hindi nagsimula kaagad sa 2. Magsipag-asawa ka daw, Brother Nords, ng mga mapusuan mo, sabi niya, tapos 2. Tapos 4. 3. 4. Tapos 4. Ngayon, eto, may kasunod pa yan. May kasunod eh. Sabi niya, fa in kiftum alla ta'dilu fawahid. Sabi niya, datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila, kung gayon ay mag-asawa lamang ng wahid o isa. Ang ganda naman pala ng utos sa atin. Yan. Nagsimula sa 2, 3, 4, pero kung hindi mo kayang bigyan sila ng pantay-pantay na hustisya, ganap na o katarungan sa bawat isa sa kanila, mahirap yun. Mas lalo kang magkakasala. Lalo kang pagalitan ng Diyos. Ikaw, Lolo Bito, ilan ang asawa mo? Siyempre, isa lang. Hindi naman pwede ang 2 kung hindi kaya. True ka ba? Alam mo na pa, medyo mahirap yung lolo. Tama yun. So, kapag hindi mo kaya, mas maigi isa lang. Yun ang sabi doon. Kasi pagkakalam nila, ay pwede na mag-asawa ng 4. Yun ang sagot ko kay RG. Yun ang sagot ko kay RG. Ngayon, may tanong ako kay RG. Ang tanong ko ay ganito. Bakit iisa lamang ang inaasawa ng mga Kristiyano? Samantala, sa Biblia, pwede po ang pag-aasawa ng marami. Ay, di ba nakapagtataka yun? Nakakapagtataka. Ano nga bang dahilan? Sa atin, marami po sa mga Muslim, although sila po ay pinapayagan ng pag-asawa ng higit sa isa, pero marami po sa kanila
isa lang po talaga ang asawa. Katulad natin. Oo. Ngayon, ang tanong ay ganito. Babalik natin ang tanong. Bakit po iisa lang ang asawa ng mga Christian? Samantalang sa Biblia po ay pwede po ang pag-asawa ng higit sa isa. Ano po ang patunay? Ito po. Yan po ay mabasa natin sa Exodus 21, ang talata po ay 10, ganito ang pagkasabi. Kung siya ay mag-asawa sa iba. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may asawa na siya, magdadagdag. Kung siya ay mag-aasawa sa iba, ang kaniyang damit, yung babae raw, damit niya, at kaniyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. Equal treatment, ha? Meaning, kung ano ang ibibigay mo sa isa, ay yun din pala ang ibibigay mo doon sa kabila. Dapat hindi mababawasan yun. Pantay-pantay. Sabi ng Biblia. Ibig sabihin po, maging sa Biblia, allowed po pala ang polygamy. Yung plurality of, yung maraming asawa. Ano pa po? Ito pa. Ito, may binabanggit dito, 2 asawa. O 2 asawa, Brother Norsky. 2, ha? Saan po yan mababasa? Ano yun? Yan. Ito po ay mababasa po natin sa Deuteronomio. Deuteronomio, ang chapter 21, ang talata po ay 15. Ganito po ang pagkakasabi. Kinig ka, Lolo, ha? Para... Makikinig ka po. Ito. Kung ang isang lalaki ay may 2 asawa. Kita mo? 2 asawa. Ayon sa Biblia yan. Kita mo, kapatid? Binabanggit ka agad dito, 2 asawa eh. Nasa Biblia eh. Hindi isa. Hindi isa. Kundi 2. Sabi niya, ay hindi. Hindi naman yan, hindi naman yan ginagawa ng mga tao sa Biblia. Kumbaga, hindi naman ginagawa ng mga propeta yan eh. Hindi naman utos yan eh. Yung mag-asawa ng marami. Sapagat wala namang propetang may asawang marami. Baka yun ang irarason niya. Brother Lolo Bitoy. Sabi niya, hindi. Kasi sa Biblia naman yung mga propeta nga, sila ang nangunguna. Yan ang mga model eh. Yung mga propeta, yung iba doon, isa lang asawa. May ganun ba? Tingnan natin kung lahat ba ng propeta ay isa lang asawa. Ito, si Solomon. Ilan ang asawa niya? Sa unang hari, 11. Ang talata po ay 3. Si Solomon daw. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa. Na mga prinsesa. At 300 kabit. Uy, may kabit pa. Mantakin mo yan, Brother Norsky. Ngayon, sa panahon natin, isa nga lang, totoong asawa. Isa lang po ang asawa ni Congressman. Pero totoong isa lang ang asawa ni Mayor. Totoong isa lang ang asawa ni Governor. Governor, ha? Pero napakaraming kabit. Karaming kabit, Marco. Di ba? Yan ang layaw sa mga Kristiyano eh. Pupunta yan doon sa ibang lugar eh. Di ba? Brother Norsky, parang you are not born yesterday, no? Ha? Hindi ka pinanganak kahapon. Di ba, Lolo? Siyempre. Oh, good. Yeah. Si Abraham, meron siyang Hajar. Asawa niya yun. Sarah. Diba? Nandiyan si Keturah. Asawa niya yun. Ngayon, irarason ng hindi. Mali ka naman eh. Ang sinusundan po namin, hindi naman si Abraham. Hindi naman din si Solomon ang sinusundan ko bilang isang Kristiyano. Ang sinusundan ko bilang isang Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo.
Ito, ha? Si Kristo. Si Kristo raw po ang kanyang sinusundan. Sapagkat si Kristo daw po ay walang asawa. Nako. Paano mo nasabi na si Kristo ay walang asawa? Gayong sa Biblia, wala pong record ang Biblia tungkol kay Kristo mula sa edad na 13 hanggang 29. Can you imagine? Sinasabi mo wala siyang asawa. Kung Biblia po ang pag-usapan wala pong record, silent. Hindi alam kung ano ang ginawa ni Kristo nung siya ay 13 anyos hanggang 29. Hindi alam, walang record ng ganyan sa Biblia. Malay mo ba, baka sa mga edad na yun nag-asawa siya, Brother Nords. Malay mo. Kaya hindi pwedeng tutuldukan kaagad na kapag Biblia ang pag-usapan ay hindi siya nag-asawa. In fact, sa Biblia nga po, si Kristo meron siyang pag-ibig. Yan sa pag-ibig, ha? Mantakin mo yan. Maging sa Biblia, meron siyang pag-ibig. Abay, paano po nangyari na ang isang Kristo walang asawa pero meron siyang iniibig? Ay hindi pwede sa propeta yan na meron siyang iniibig, meron siyang pag-ibig, yung bang love of my life, Nords. Talaga. Pero wala siyang asawa, ay hindi po ganyan ang mga propeta. Ngayon, itatanong niyo sa akin, saan ba mabasa na siya ay merong pag-ibig sa Biblia? Siyempre, magtanong yan sila. Saan ba mabasa na sa Biblia ay mayroong pag-ibig si Kristo? Sa Biblia may iniibig si Kristo. Saan po mababasa? Ito po. Mababasa po natin yan sa Juan 11. Ang talata po ay 5. Ganito po ang pagkakasabi. Iniibig nga! Kita mo, iniibig ka agad, brother? Iniibig agad, ha? Iniibig nga ni Jesus. Sino ang kanyang iniibig? Sino nga? Ulitin natin. Iniibig nga ni Jesus si Marta. Marta. Talaga. Di ba pangalan ng babae yan? Pangalan ng babae, Marta. Marta. At, may at. Meron pa. Meron pa. Dami nito. Parang, ano rin to? Parang plural, ha? Plural. At, ang kanyang kapatid na babae. Kita mo? Kapatid na babae, ha? Parang si Magdalena yun, Si Marta at si Magdalena kasi para magkapatid yun, Yun ang tinutukoy doon, Kung hindi ako nagkakamali. Kita mo? Si Marta at yung isang babaeng kapatid niya, iniibig ni Kristo, kapatid. Ano ba ang tawag doon sa isang lalaki na umiibig sa isang babae o dalawang babae? Na magkapatid pa? Kita mo, napakasagwa naman yatang isipin na iniibig niya, tapos siya isang propeta ng Diyos o sugo ng Diyos. Sa iba nga ginawa pa siyang Diyos, modelo, tapos siya ngayon ang mangunguna sa tinatawag na ganyan. Umiibig ka sa hindi mo naman asawa. Norski, naranasan mo na bang umibig sa hindi mo asawa? Ako, hindi ko pa naranasan. Ay, iniibig ko lang yung available. Maniwala ko sa iyo, Lolo Bitoy. Maniwala. Sa tanda mong yan, maluloko mo ba ako, Ang puntong dinadrive natin dito, maging sa Biblia po, hindi po pwedeng paniwalaan agad na si Kristo ay walang asawa. Yan, sa Biblia. Bakit? Hindi nga po natin alam ang record ni Kristo, nung siya ay 13 anyos hanggang 29 anyos. The fact na hindi po natin alam yon, hindi po alam na sa Biblia, walang record ang ganyan Biblia, hindi alam ng mga Kristiyano. So wag po tutuldukan ang issue na siya po'y walang asawa. Dahil bakit? Hindi nga alam Malay mo, doon sa mga edad na yaon, nag-asawa siya. Meron nga siyang iniibig. Di po ba? So, ang problema na lang ngayon ay mabasa ba sa Biblia na sinabi ni Kristo na wala akong asawa. Wala Ang mabasa mo dyan, meron siyang iniibig. Di ba kayo nagtaka?
sa Biblia po, pagkatapos ng si Kristo ay, sabi sa Biblia, nung siya raw po ay bumangon doon sa libingan, saan siya unang nagpakita? Kanino siya unang nagpakita? Doon ba siya unang nagpakita sa kanyang nanay? Doon ba siya unang nagpakita sa kanyang mga alagad? Oh, ayan. Kung ang isang tao mawawala, ano po, at kung meron man siyang unang pakitaan, di ba yung asawa mo? Tama, Nordsky? Tama, siyempre. Oo. Eh, bakit si Kristo sa Biblia unang nagpakita sa isang babae na si Magdalena? Magdalena, ha? Oo. Hindi siya unang nagpakita doon sa kanyang mga alagad. O di kay sa kanyang nanay. Gaano ba kahalaga ang babaeng ito sa kanya? Sabi nga niya iniibig. Kita mo? Something na, mga bagay-bagay na dapat isipin. Okay. Ngayon, sabi niya, maging sa Biblia, bilang patunay, maging yung mga pari nga inutusan ding mag-asawa sa Biblia. Inutusan, ha? Paano nga ba yun? Hindi nag-asawa? Alam mo si Kristo hindi hindi yan siya sumusunod sa tinatawag na yung hindi pag-aasawa, Brother Nordsky. Yung bang state of celibacy na sinusunod o ginagawang pangaral o doktrina ngayon ng ibang relihiyon, katulad ng Roman Catholic, na kung saan sila ay naniniwala na kapag ikay isang obispo o pari, dapat ikay walang asawa. Yan, di ba? Yan po ang aral Yan. Dapat kung ikay obispo, kung ikaw ay pari, dapat wala kang asawa. Yun po ang sabi sa doktrina po ng Roman Catholic. Ang tanong, ganon din po ba ang doktrina ng Biblia? Yung pari o obispo dapat walang asawa. Ganon din po ba ang sinasabi ng Biblia? Kaya ito, magugulat sila. Sa unang Timoteo, ang talata po ay 3. Unang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 2. Ganito ang pagkasabi. Dapat nga na ang obispo, di ba pare din po yan? Bishop sa English, ay walang kapintasan. Asawa ng isang babae. Hindi naman sinabi na asawa ng isang lalaki, no? Hindi. Asawa ng isang babae. Yung obispo daw, dapat may asawa ayon sa Biblia. Kapag ikay nangangarap, brother, na ikay gustong maging pari o obispo, isang katangian o qualification ng isang bishop, pare, dapat meron siyang asawa. Dapat daw ganun. Ito pa, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. 4. Na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. 5. Ngunit kung ang sino man nga, kita mo? Ngunit kung sino man nga ang hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makapagpamamahala sa iglesia ng Diyos? Kita mo, brother? Maging sa Biblia pala, may asawa. Although nalalayo tayo doon sa topic sa nagtanong, sapagkat ito pong hindi pag-aasawa, hindi po yan ginagawa ni Kristo, sapagkat bawal po yan sa Biblia. Utos nga po sa mga pare, dapat may asawa. Saan pumabasa na dapat, saan pumabasa na sa Biblia ay masama yung hindi pag-aasawa? Ito, 1 Timoteo 4, ang mga talata po ay 1 at 3, ganito po ang pagkakasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon
ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Aral ng demonyo. Brother Nordsky, aral ng demonyo. Ano itong aral ng demonyo? Ito ang aral ng demonyo, tres, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Aral daw po pala ng demonyo. Itong pagbabawal sa pag-aasawa. Yung bang pinipigilan kang mag-asawa. Ginagawa pang doktrina. Bawal mag-asawa kapag ikay pari o obispo. Sa Biblia po, ang pagbabawal sa pag-aasawa, ayon sa Biblia, ito raw po ay aral ng demonyo. Aba, ayoko maging demonyo, brother. Kaya nga tayo nag-asawa, ano ha? Tapos sabi, dapat ang obispo, bishop, pari, dapat may asawa po yan. Ibig sabihin, pwede pala mag-asawa? Oo naman, sapagkat ang hindi pag-asawa, yan ay aral ng demonyo. Kaya nga si Kristo, may asawa yan. Oo. Hindi ako maniwalang walang asawa yan, Brother Nordsky. May kasintahan pa nga eh. May kasintahan. May iniibig pa nga eh. Kita mo? Sa Quran. Quran tayo. Quran tayo. Quran tayo. Ito po. Para mas maliwanag po. Ano ha? Hirap kasi. Baka sabihin wala naman yan. Sa Quran meron din po. May asawa siya. May anak pa nga eh. Saan po mabasa yan? Ito po. Basahin natin sa chapter 38. Chapter 13 verse 38. Ganito ang sabi ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum azwajaw wa dhurriyyataw wa ma kana lirrasulin an ya'tiya ayatin illa biiznillah. At katotohanan, kami ay nagsugo ng mga sugo na nauna pa sa iyo, o Muhammad. Nagsugo raw ang Allah ng mga sugo na nauna pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anong sunod? Sabi niya, at aming binigyan sila ng mga asawa at anak. Kita mo? Di ba si Kristo nauna yan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? See? Okay. Yun po ang ating kasagutan. Malay ba natin na Nordsky, nung 13 to 29, nagkaasawa siya, tapos nagkahiwalay? Pwede rin yun, di ba? Pwedeng sa edad na 14 o 13, nagkaroon ng asawa si Kristo, pag nung nag-29, nagkahiwalay sila, pwede yun. Pwede naging single siya dahil nagkahiwalay. Pwedeng ganun ang nangyari. Kaya hindi mo pwedeng sabing walang asawa si Kristo ayon sa Biblia. Mula po kay Texter. Yun po ang aking kasagutan. Ulitin ko lang doon kay RJ. Sana na-satisfy ka, Brother RJ. Yun po ang sagot natin. 7603. Ang iglesia ba ang totoong relihiyon? Kasi may nakausap akong mangangaral. Yun daw po ang totoong relihiyon sa pangkalahatan. At gaano po ba ito katotoo? At ano po ba ang palatandaan sa tuwid na relihiyon? At sana ay makapag-diskusyon kayo kay Brother Eli Soriano para malinaw sa lahat kung ano po ba ang katotohanan. Hindi nga po lumalaban yan eh. Hindi lumalaban sa mga Muslim yan. Ngayon, ang dami yung tanong. Isa-isay natin, brother. Sabi niya, ang iglesia daw po ba ang totoong relihiyon? Ang tanong ko, kapatid, anong klaseng iglesia ang tinutukoy mo na totoong relihiyon?
sapagkat marami pong iglesia ngayon ang nagsulputan sa mundong ibabaw. In fact, meron din pong tinatawag na Iglesia ni Satanas. It was founded by Anton LaVey doon po sa Amerika. Mantakin niyo po, Iglesia ni Satanas. Kaya nga po, anong iglesia po ang tinutukoy mo? Yung bang iglesia ni Kristo? Iglesia ng Diyos? Magkaiba po yan eh. O, iglesia ni Manalo, magkaiba yan eh. Iglesia ni Soriano, magkaiba yan. Iglesia ni Satanas. Iglesia ni Bitoy. Pwede yun eh. Pwede. Iglesia ng mga banal. Nasa Biblia, may ganyan eh. So, alin po ang iglesia ang sinasabi mong totoong relihiyon, kapatid? Texter 7603, sapagkat marami pong iglesia. Kung ang tinutukoy mong iglesia ay ang iglesia ni Kristo, ay hindi po. Hindi po ako maniniwala na yan po ang totoong relihiyon. Sapagkat yan po ay lumalabag nga sa kalooban ng Diyos. Yung mga aral dyan, labag po sa kalooban ng Diyos. Marami po dyan sa mga aral ay kontra po sa Biblia mismo. Kaya paano masabing ito ay sa Diyos o totoong relihiyon kung ang aral dito ay kontra sa kalooban ng Diyos? Maging sa Biblia, kontra po ang kaniyang mga aral. Tapos, meron dyan mga mamamatay tao. Parang natakot si Lolo Bitoy. Opo. Mamamatay tao. Ano po ba ang patunay? Ito po, tingnan nyo. Mag-ingat kayo sa mga ganyang relihiyon. Sapagkat meron dyan talagang ang relihiyong sinusundan. No? Sinusunod ito eh. Delikado ito, kapatid. Kapag ito po ang masundan mo, naku, patay ka ngayon, brother. Saan po natin mabasa yan? Mantakin mo, i-implement ito sa relihiyon. Pangalawang Kronekas 15. Ang talata po ay 13, ganito ang pagkasabi. At sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Mantakin mo, papatayin. Delikado yan, delikado. Buti pa mag-iglesia ni Satanas ka na lang, Brother Nords. Dahil bakit? Doon sa iglesia ni Satanas, bawal ang pumatay doon. Doon sa relihiyon o iglesia na itinayo ni Anton LaVey, bawal sa kanila ang pumatay. Nasa kanilang doktrina na bawal ang pumatay. Mantakin mo, bawal pumatay sa iglesia ni Satanas. Tapos sa mga ganitong iglesia, pwedeng pumatay dahil utos. Kung hindi mo hanapin ang Panginoon, patayin ka. Bata o matanda, lalaki o babae. Kung takot kang mamatay, doon ka na lang sa iglesia ni Satanas. Ngayon, kung yan po ang batayan sa pagiging totoong relihiyon, ay hindi po. Dahil alam po natin, iglesia ni Satanas, bawal din pong pumatay, pero wala namang nagpapaanib, wala namang may lakas loob yata sa atin dito magpamembro doon. Iglesia ni Satanas. Mantakin mo, magiging satanista ka na. Hindi po ba? Ang sunod na tanong niya ay ano daw po ba ang tanda ng tuwid na relihiyon? Ang Quran po ay may binabanggit na tuwid na relihiyon. Yan po ay mababasa natin sa chapter 6 verse 161 po. Meron pong binabanggit siya na tuwid na relihiyon, yung Quran. At ganito nga po ang pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinam qiyamam millata Ibrahima hanifa wa kana minal musyrikin. Ipahayag katotohanan, ang aking Panginoon ay namamatnubay sa akin sa tuwid na landas. Isang tuwid
na pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abraham na hanifan. At siya kailanman ay hindi napabilang sa lipon ng mga sumasamba sa iba maliban pa kay Allah. May binabanggit po siyang tuwid na relihiyon, tuwid na pananampalataya. At ang sabi nga po, ito raw po ang pananampalataya ni Abraham. Ito raw po ang matuwid na pananampalataya. Itong pananampalataya ni Abraham. Ang tanong ay ganito. Ano po ang pananampalataya ni Abraham? Ayan, ano raw po ang pananampalataya ni Abraham? Ang pananampalataya po ni Abraham o Ibrahim at ang pananampalataya ng iba pang mga propeta katulad ni Kristo, kay Moses, ang kanilang pananampalataya ay pare-pareho. Hindi po nagkakaiba, Brother Nords. Ano po ang patunay na magkakapareho ang pananampalataya ng mga propeta mula kay Abraham, maging kay Moses, maging kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano po ang patunay na magkapareho ang kanilang pananampalataya? Ito po ang patunay, sinabi mismo ng Allah sa banal na Quran. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Syara'a lakum minad-dini mawassa bihi nuhaw walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tataffarraqu fihi. Basahin natin ang pinakamalapit niyang kahulugan. Si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayon din o parihong pananampalataya, relihiyon na kanyang itinakda para kay Noe. Gayon din kanyang ipinahayag sa iyo, o Muhammad, at gayon din ang ipinahayag kay Abraham o Ibrahim, Moses, kay Jesus. Kita mo, ang relihiyong ipinahayag daw kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito rin po ang relihiyong ipinahayag kay Ibrahim o Abraham. Ano po ba ang relihiyong ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang ipinahayag din sa mga naunang propeta katulad kay Abraham o Ibrahim? Ito po ang sabi, chapter 5 verse 3. Ito po yung relihiyon niya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. At sabi niya, sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo. At aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Yun po pala, Islam. Ang relihiyon ni Abraham at ito rin po ang relihiyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong niya, anong tanda ng tuwid na relihiyon? Bibigyan kita ng simpleng tanda ng tuwid na relihiyon na siyang makikita mo rin sa pananampalataya ni Abraham o Ibrahim at maging sa pananampalataya ni Muhammad, ni Jesus Christ, ni Moses. Ito po, isang simpleng tanda na magkakahalintulad na pananampalataya ng matuwid na relihiyon. Ano po ito? Ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Nung si Abraham po ay nasa lupa, hindi niya kinilala si Kristo bilang Diyos. In fact, hindi nga niya kilala si Kristo Kaya wala po siyang sinasamba na Diyos
na ang pangalan ay Kristo. Sa panahon ni Moses, wala rin po siyang kilalang Kristo na Diyos. Wala po siyang sinasambang Diyos na ang pangalan ay Kristo sa panahon ni Moses. Lalo na sa panahon ni Kristo. Hindi nga sinabi ni Kristo na ako ang Diyos. Hindi rin po sinasamba ni Kristo ang kanyang sarili kung siya ay Diyos. Si Kristo may sinasamba na ibang Diyos. Opo. At yan din po sa pananampalataya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Diyos ay iisa. Hindi po si Kristo. Hindi po tao. Kundi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na lumikha sa mundo. Ang Diyos na lumikha sa tao. Yan po ang Diyos sa Islam. Ang Diyos na lumikha sa universo, yan po ang Diyos sa Islam. Yan ang Diyos sa unang panahon, at Diyos din ni Kristo, at Diyos din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at Diyos din magpasa hanggang ngayon. Yan po ang Diyos na kinikilala po sa Islam. Yan po kasi ang tunay na Diyos. Yan ang isa sa mga simpleng tanda, napakaraming tanda po kasi, ng isang matuwid na relihiyon. Ang baluktot na relihiyon, sasabihin sa iyo, iisa lang ang Diyos, pero ang daming binibitiwang pangalan sa kanyang bibig. Sasabihin niya sa iyo, Brother Nords, isa lang ang Diyos. Pero maya-maya, sabihin sa iyo, mayroong anak, may ama, may apo, may Espiritu Santo. Oh. Dami na Diyos na sinasabi. Yan po ay panluloko, hindi po yan katuwiran eh. Hindi po matuwid yan eh. Oo. Ang totoong Diyos o ang tanda ng totoong relihiyon, iisa lang po talaga ang Diyos na kinikilala. Yan. Yan po ang isa sa mga tanda. Ang dami, pero po hindi natin kakayanin eh. Ang sunod niyang tanong is, ano raw po o ano ang katotohanan? Alam mo, ang katotohanan eh, sinabi mismo ni Kristo. Di ba sabi ni Kristo sa John 8 verse 32, sabi niya, seek the truth, for the truth shall set you free. Sabi niya, hanapin mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Na, paano mahanap ang katotohanan, kapatid? Ang katotohanan ay mahanap mo rin sa pamamagitan kung ano yung sinabi ni Kristo na siyang katotohanan. Hindi yung sinabi lamang ng mga ngaral, sinabi ko, o sinabi ng sinuman. Yamang si Kristo ang nagsabi ng hanapin mo ang katotohanan, dapat si Kristo rin ang magsabi kung ano ang katotohanan. At ito nga ang katotohanan ayon kay Kristo. Yan po ay binanggit ng Allah sa malulhating Quran, chapter 19, verse 36. Ito daw po ang katotohanan, sabi ni Kristo. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna Allah, sabi niya, at katotohanan si Allah, sabi niya, Rabbi wa Rabbukum, aking Panginoon at inyong Panginoon, fa'buduhu, kaya't sambahin siya, haza sirati mustaqim, ito ang matuwid na daan, hindi po yung dating daan, ito ang matuwid na daan, sabi ni Kristo. Ang pagsamba raw po sa Allah na siyang Panginoon ni Kristo at Panginoon daw po natin, sabi ni Kristo, yan daw po ang matuwid na daan. At sabi niya, yan ang katotohanan. Wa inna Allah, sabi niya, at katotohanan si Allah. Yun. Andun yung katotohanan. Sa Biblia po, ang counterpart dyan, mababasa mo sa Juan 20, talatang 16, na ang sabi niya, huwag mo akong hawakan, sapagkat ako hindi pa nakakaakyat sa aking ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo na ako'y aakyat sa aking ama na inyong ama. Sa aking Diyos at inyong Diyos, sabi ni Kristo. Rabbi wa Rabbukum, sabi niya. Napakaliwanag po nun. Ang dating daan po, yun po ba ang matuwid na daan? Yung dating daan po ba na ipinangangalandakan, ni Eli Soriano
No po. Yan daw po ang matuwid na relihiyon. Matuwid na daan. Dapat ba nating sundan ang dating daan? Ito po, tandaan nyo po, wag na wag po kayong bibitaw. Ang dating daan. Marami po nakikinig sa akin ngayon. Mga membro po ng dating daan. Tandaan nyo po, ang dating daan ay hindi pwede na ating susundan. Kapatid na Nordski boy, hindi natin pwedeng susundan ang dating daan ayon sa Biblia. Naku po, ang tanong ay bakit? Bakit ko nasabi na ang dating daan ay hindi natin pwedeng sundan ayon sa Biblia? Sapagkat ang Biblia nagsabi na ang dating daan ay daan na nilalakaran ng mga masasamang tao. Ano po ang patunay? Ito po, sa Job 22, ang talata po ay 15, ganitong pagkasabi. Yubang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao. Kita mo, yung dating daan pala, nilalakaran ng mga masasamang tao ayon sa Biblia. Kaya kung ako po sa inyo, huwag po kayong magpa-member dyan. Huwag po kayong lumakad sa dating daan, sapagkat yan daw po ay nilalakaran ng mga masasamang tao ayon po yan sa Biblia. Wala na po tayong oras. Ako po ay magpapaalam in behalf po sa aking kasama ngayon. Ano po? Humihingi po ako ng paumanhin, patawad, kung sakali po may mga bagay po na aking binitawan at ito po ay hindi naging maganda sa pandinig ng ating mga kababayan. Ako po ay humihingi ng kapatawaran. Ang akin po lamang ay maiparating sa inyo ang tunay na panampalataya, ang totoong panampalataya. Ito po ay makakatulong po sa atin. Iniimbitahan ko po kayo na wala po tayong dapat na sambahin kundi ang nag-iisang tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. At sana po ay magiging daan ang ating paluntunan sa ikaliliwanag po ng ating madilim na isip. Ano po? Maraming salamat at hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natalakay ay walang naging kaugnayan ang himpilang ito.